Mga subdivision sa Metro Manila na nakakamangha sa ganda at bilyon-bilyon ang halaga. Alam mo bang nag-e-exist ang mga ito sa Pilipinas? Saan ba matatagpuan ang mga pinaka-exclusive subdivision sa bansa na may high-end lifestyle at world-class amenities? At saan nga ba nakatira ang ilan sa mga old money rich at pinakamayayamang tao sa bansa? Sino-sino kaya ang ilang sikat na celebrities na afford ang mga mansion dito? Ating alamin yan at tiyak na mamamangha ka sa nangunguna sa listahan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10 pinakamahal na subdivision sa Metro Manila sa taong 2024. Batay sa leading online real estate platform sa Pilipinas na Lamudi. Tara, simulan na natin ang ating luxury tour at alamin kung afford mo kaya to. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber. 10. Apovais Subdivision. Location, Taguig City. Price range, 24 million pesos to 240 million pesos. Ang Apovais Subdivision o Armed Forces of the Philippines Village Association Incorporated ay isang high-end exclusive village na kilala sa exceptional security. Kahit na medyo accessible ang presyo kung ikukumpara sa ibang nasa listahan, hindi ito magpapahuli pagdating sa mga nakakamanghang amenities. Mayroon itong malalawak na green spaces, shopping plaza, function halls at iba pang modern facilities. Higit sa lahat, top-notch ang seguridad dito. Malapit din ito sa NAIA Airport, Navy Golf Course at iba pang military facilities tulad ng Philippine Navy Golf Club, Philippine Army Golf at headquarters ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base. Talagang ideal ang lugar para sa mga naghahanap ng seguridad at convenience. 9. Ayala Alabang Village. Location, Muntinlupa City. Price range, 90 million pesos to 400 million pesos. Ang isa sa pinakamalalaking private residential village sa south ng Metro Manila ay nagsimula mula sa partnership ng Madrigal Family at Ayala Corporation noong 1972. Saklaw ng Ayala Alabang Village ang halos 700 hectares. Kilala ito sa kanilang luxurious properties. Isa naman sa nakakamanghang features ng Ayala Alabang Village ay ang kanilang bird sanctuary na may higit sa 60 species. Mayroon din itong Alabang Country Club kung saan pwedeng mag-swimming, mag-bike o simpleng mag-relax. Malapit ito sa mga sikat na destinasyon gaya ng Alabang Town Center at PhilInvest City. Hindi lang yan, star-studded din ang subdivision na ito. Ayon sa Lamudi, ilan sa mga naging residente nito ay sina Coco Martin, Maricel Soriano at Ramon Bong Revilla Jr. Minsan ding na-report na dito rin matatagpuan ang 3-story mansion ng mag-asawang Ellen Adarna at Derek Ramsey. 8. White Plains. Location, Quezon City. Price range, 26.8 million pesos to 403 million pesos. Ang mga magagarang bahay dito ay hindi lang basta moderno. Makikita rito ang perfect blend ng convenience at privacy. Napaka-accessible din ang lugar, kaya isa ito sa paboritong address ng mga kilalang personalidad. Ang White Plains ay may kamangha-manghang amenities tulad ng clubhouse, private pool, covered courts, jogging trails, chapel, at mga parke. Ang lokasyon nito ay napaka-ideal dahil malapit ito sa mga business districts gaya ng Eastwood, Ortigas Center at UP Town Center. Malapit din ito sa mga kilalang universidad tulad ng Ateneo, Miriam College at UP Diliman. Ayon sa website ng White Plains, ilan sa mga sikat na artistang nanirahan dito
ay sina Nora Honor, mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama, Marvin Agustin at Tito Soto. 7. Loyola Grand Villas. Location, Quezon City. Price range, 37 million pesos to 484.3 million pesos. Ito ang ultimate destination para sa elegant at upscale na pamumuhay. Isipin mo na lang ang buhay sa isang exclusive gated community na may fully furnished homes, top-of-the-line appliances at private pool. Sa LGV Community Center, pwede mong i-enjoy ang amenities tulad ng basketball at badminton courts at multi-purpose hall para sa community events. Dahil nasa QC ito, malapit dito ang mga prestihiyosong campuses gaya ng Ateneo at UP. Nagbibigay pa ng dagdag prestige sa lugar ang ilang famous TV personalities na nanirahan dito, gaya ng ex-couple na sina James Reid at Nadine Lustre. Pero taong 2020, matatanda ang nag-trending ang pagbenta niya sa property niya rito sa halagang 82 million pesos to 85 million pesos. Sinasabing sa subdivision din na ito nanirahan ang late veteran actress na si Jacqueline Jose. Matatanda ang noong 19th birthday ng actress na si Kim Chu, bumili siya ng lote rito bilang birthday gift sa sarili. Dito niya rin ipinatayo ang magarang mansion na na-featured pa sa Yes Magazine. 6. Green Hills East Village. Location, San Juan. Price range, 150 million pesos to 580 million pesos. Hindi lang sa mga shopping malls, kundi kilala rin ang Green Hills sa kanilang exclusive subdivisions na pinaninirahan din ng mga politiko at celebrities. Dinevelop ito ng genius industrialist na si Don Francisco Ortigas Sr., ang founder ng Ortigas and Company. At para maging owner ka ng isang mansion sa Green Hills, kailangan mo ng at least mahigit 100 milyong piso. Probably mayroon na itong 5 bedrooms, sariling gym at pool gaya na lang ng magarbong resort-like mansion ng socialite vlogger na si Small Laude. Ilan pa sa sinasabing famous residents nito ay si former President Joseph Estrada, late Fernando Poe Jr. at asawa nitong si Susan Roses, maging ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres bago lumipat ng tirahan. 5. Green Meadows. Location, Quezon City. Price range, 145 million pesos to 642 million pesos. Ito ay 77 hectares at isang 5-star, first-class residential village na isa rin sa dinevelop ng Ortigas and Company Limited Partnership Incorporated. 5 dekada na ang nakalilipas. Hindi rin matatawaran ang mga eleganteng mansion dito at top-notch amenities. Ayon sa Digido.ph, ganito ang halimbawa ng isang mansion sa Green Meadows na may 1,200 square meter floor area at land area na 962 square meters. Mayroong 10 bedrooms, 10 bathrooms at 10 car garage. Ilan sa nakakamanghang facilities ng subdivision na ito ay ang clubhouse na The Nest na kayang mag-accommodate ng 300 to 400 persons. Nariyan din ang function rooms, enchanted garden, premier lounge, gym, saltwater swimming pools, playground, park, basketball and tennis court, studio, at iba pa. Dahil sa high class talaga ang mga pasilidad, halos lahat ay fully air-conditioned, maging ang mga restrooms ng subdivision. Kilala ito na namumukod tangi sa bansa pagdating sa kanilang security system. Nasa world-class category na rin ang Green Meadows dahil sa 3 ISO certifications nito. Ilan naman sa mga prominent personalities na napabalitang nagkaroon ng lavish mansion dito ay sina Ricky Reyes, Joey De Leon at Chris Aquino. 4. Valle Verde.
Location, Pasig City. Price range, 35 million pesos to 756 million pesos. Ang property na ito ay may 7 phases na isa rin sa dinevelop ng giant na Ortigas and Company. Dito, mararamdaman mo ang tunay na kahulugan ng luxury living. Isang complete lifestyle package para sa mga residents. Ayon sa Digido.ph, ang 2-story house na ito na may 5 bedrooms, 5 bathrooms, garden at private gym ay isa lamang sa halimbawa ng naglalakihang mansion na makikita sa Valle Verde. Bukod sa mayroong mataas na antas ng pamumuhay ang mga tao rito, ang lahat ng residente ay may access din sa prestigious Valle Verde Country Club. Matatagpuan sa clubhouse na ito ang iba't ibang luxurious restaurants, venues, covered courts at iba pang facilities. And finally, down to our top 3, ang pinakanangunguna sa ating listahan. Ready ka na ba? 3. Urdaneta Village. Location, Makati City. Price range, 352 million pesos to 925 million pesos. Ito ang tahanan ng most affluent families at expats. Alam mo bang noon ay exclusive lang ito para sa mga American executives of the United States Agency for International Development? Pero nang malipat ang ownership sa Ayala Land Incorporated o ang subsidiary ng Ayala Corporation, dinevelop nila ito para sa mga upper income group at para maging isang premier residential community noong 1950s. Dito, makikita ang magagarang bungalows at multi-story dwellings na napalilibutan ng indoor at outdoor basketball courts at isang multi-purpose clubhouse. Ilan naman sa mga popular na destinasyon dito ay ang The Peninsula Manila, Glorieta, Greenbelt, Shangri-La Makati, Ayala Triangle Park, at Rustans. Isa ito sa pinakamaliit at pinaka-exclusive na pamayanan sa Makati City at kakaunti lang din ang populasyon, kaya perfect para sa mga naghahanap ng upscale at secure na pamumuhay. 2. Corinthian Gardens. Location, Quezon City. Price range, 300 million pesos to 1.2 billion pesos. Bilang isang prime location, marami talagang exclusive subdivision sa QC. Pero ano nga ba ang lamang ng Corinthian Gardens sa mga ito? Siyempre, ang top-notch amenities. Dito, matatagpuan ang modernong swimming pools, tennis at badminton courts, football field, playground, park, function rooms at clubhouse. Mayroon din itong sariling kindergarten, village mart, dental at derma clinics, tutorial center, restaurants at hair salon. Malapit din ang mga kilalang institusyon gaya ng St. Pedro Poveda College at the Medical City. Hindi na rin nakapagtataka na aabot sa mahigit 1 bilyon ang halaga ng mga eleganteng mansion dito dahil talagang nakakamangha ang high-quality interiors at exterior designs dito. Maliit man ang land area ng prime subdivision sa sukat na 80 hectares, pero malaki naman ang mga residential lots nito. Isa naman sa sikat na artistang nakabili ng bahay dito ay ang TV host comedian na si Willie Revillame. Base sa article ng GMA News noong 2008, in cash nitong binili ang halagang 24.5 million pesos na bahay sa Corinthian Gardens bilang investment. 1. Forbes Park. Location, Makati City. Price range, 400 million pesos to 3.5 billion pesos. Nangunguna naman sa listahan ng pinaka-expensive subdivision sa Metro ay ang Forbes Park. Isinunod ito sa pangalan ni William Cameron Forbes, isang American investment banker at Governor General sa Pilipinas noong early 900s.
Ito ang country's first gated subdivision na in-establish at dinevelop ng Rojas Zobel Ayala clan noong 1940s. Itinayo upang suportahan ang pag-usbong ng Makati Central Business District. Ang Forbes Park ang naging magnet ng mga mayayaman at prominenteng pamilya. Bilang developer, ang mga Ayala ang unang nanirahan dito at hindi naman sila nabigo dahil sinundan ito ng mga high-ranking Filipino-American families. Ngayon, ang mga residente ng Forbes Park ay ang ilan sa mga bilyonaryong tao na makikita sa Forbes magazine. Popular ang Forbes Park sa timeless elegance, exclusivity, at high-end lifestyle with high-level security. Dahil hindi pangkaraniwang tao ang mga naninirahan dito. Ilan sa mga residente dito ay ang country's elite, diplomats, expatriates, businessmen, celebrities, at government officials. Taong 2015, nireport na ang 14 mula sa country's 50 wealthiest Filipinos ay nakatira sa Forbes Park. Ilan sa mga ito ay ang founder ng local clothing empire na Bench na si Benchan, GMA Network Chairman Felipe Gozon, Santa Elena Construction and Development Corporation's Alice Eduardo, Dr. Vicky Bello, Tessa Prieto, Gretchen Barreto, boxing icon turned politician Manny Pacquiao, and Senator Loren Legarda. Bukod pa rito, ang lugar ay tahanan ng mga prestihiyosong pasilidad gaya ng Manila Polo Club, Manila Golf and Country Club, at ang makasaysayang Santuario de San Antonio. Kaya naman hindi na nakapagtataka na binansagan itong The Real Beverly Hills of Manila. Itinuturing ang Forbes Park na pinakamayamang village sa bansa batay sa datos ng statista taong 2024. Samantala, ang pang-top 11 naman sa listahan ay ang Magallanes Village in Makati City, 95 million pesos to 237 million pesos. Top 12, McKinley Hill Village in Taguig City, 73 million pesos to 135 million pesos. Top 13, BF Homes Parañaque, 7.5 million pesos to 120 million pesos. Top 14, Greenwoods Executive Village in Pasig City, 4.8 million pesos to 80 million pesos. At top 15, Sikatuna Village in Quezon City, 9.5 million pesos to 47 million pesos. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin ito upang gumawa pa ng mga ganitong video. I-comment mo na rin sa ibaba kung ano ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed and stay curious. Salamat sa panunood, ka PH Headlines.